Natahimik naman kaming lahat sa sinabi ni Sir Kiefer. Anong ibig niyang sabihin? Naiwan pa nakanga si Mrs. Bendacourt habang nakatingin kay Sir Kiefer. Kahit na ako hindi ko lamang sasabihin. Ano bang sinasabi ni Sir? Ginagawa mo lang ba ito para ipagtanggol ako? Pero bakit sa ganyang paraan? Lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon. Ha! Parang hindi ka pa makapaniwalang saan ni Miss Bendacourt. Lahat naman siguro kami dito. You're kidding, son, right? Mahinahon ang sabi ni Mrs. Bendacourt habang parang nakikiusap ang mga mata niyang bawiin ng anak niya ang sinabi niya. Of course not, Mom. No, you are just kidding, di ba? Isang tao lang pwede mo makasalan at si Claudia lang yun. Bawiin mo ang sinabi mo. Galit na naman niyang sabi. No, ang sinabi ko ay sinabi ko. Mom, hindi na ako bata para kontrolin mo pang buhay ko. Kung kailangan mo pang makipag-merge sa maraming kumpanya para sabay-sabay niya akong pabagsakin, then go, do it. At kahit kailan hindi na kita kikilalaning ina. Malakas niyang balik sigaw sa ina. Wala ako nagawa, kundi ang lutang na sumunod kay Sir Kiefer nang hilahin niya ako. Ano ba ang nangyayari? Am I dreaming? Kiefer, come back here! Dinig ko pang sigaw ni Mrs. Bendacourt sa anak niya pero parang wala itong narinig. Patuloy niya akong hinila at tumiretso ng office niya. Naabutan kong makalat ito pero pinagsawalang bahala ko na. Binitawan niya ang kamay ko at pumunta sa harapan ko. Why are you doing this? Mahina akong sabi pero alam kong rinig niya iyon. Tumingin ako sa mga mata niyang punong-puno ng emosyon. Halo-halo, galit, saya, inis at lungkot. Ginagawa mo ba ito para ipagtanggol ako? Pero bakit kailangan mo pang magsinungaling? Alam mong galit sa akin ang mami mo pero anong ginawa mo? Nagmamakaawa kong saad. Hindi ko na lamang gagawin ko kapag sumabog ng galit ni Mrs. Bendacourt. Hindi ko alam kung paano ko pa ipagtatanggol ang sarili ko. Do you really like me? Or do you just really feel sorry for me? Inawakan niyang kamay ko at hinaplos iyon. Pinapanood ko lang siya sa ginagawa niya dahil wala akong lakas at tanggalin ang kamay niya. I am sorry because I did not tell you earlier, Samantha. I don't know when it started. Hindi ko alam kung kailan ako nag-alala ng sobra sa'yo. Masyado ako nakafocus sa kumpanya ko na hindi ko namamalaya na nagkakagusto na pala ako sa'yo. I know masyado kitang hinusgahan nung una pero napatigil siya sa pagsasalita at natawa ng hilaw. Hindi ko na alam na ako pala yung mahuhulog sa'yo. Nakayuko niyang sabi. Nagulat na lang ako na maramdaman kong may tumulong sunod-sunod na tulo ng duha sa kamay ko. I'm sorry. Matagal ko nang kinukumbinsi ang sarili kong wala akong gusto sa'yo. Na yung pag-alala ko sa'yo ay dahil empleyado kita. Samahan ta ito na lang naiisip kong paraan para maipagtanggol kita sa mommy. Please be my girl. Be my woman. Inalis kong kamay ko sa pagkakahawak niya. Pwede mo naman ako ipagtanggol kahit walang ganun, sir. Dahil kung gusto mo ako ipagtanggol, gagawin mo nang walang kapalit. Nagalit lang naman siya sa akin dahil sa nawala akong design mo eh. Bakit pa sinabi yun? Bagsak ang balikat niya nang sabihin ko iyon. Hindi ko na rin maitago ang inis ko. Iba magalit ang mom ko, Samantha. I know, pero hindi naman natin kailangan pumasok sa relasyon. Kaya mo akong kumpayan kahit wala nang tayo. Sa ginawa mo, lalo lang magagalit ang mommy mo. Napasa po na ako sa noo ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Dahil kapag walang tayo, alam ko yung limitasyon ko. Hindi ko pwedeng pasukin lahat ng personal mong buhay. Dahil kapag may tayo, alam ko may karapatan ako sa iyo. Please, Samantha. Alam ko namang wala kang gusto sa akin. Hayaan mo akong mahalin ka. Hayaan mong unti-unti kong maalis ang nararamdaman ko sa iyo pagkatapos. Hahayaan na kita. Pakakawalan na kita. Hinaplos naman ang puso ko na makita kong reaksyon ng mukha niya. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Nakita ko man siyang umiti ng maraming beses pero ang pagiging malungkot ay nakikiusap. Ngayon lang. Can you be my girlfriend? Kahit sa loob lang ng isang buwan at hayaan mong alisin ko yung nararamdaman ko. Ginitian ko siya at tinanguan. Talaga? Masaya niyang sabi. Yes, kung dun sa paraang yun ko mapapagaan ang nararamdaman mo. Nakangiti kong sabi. Yes, yes! Tumalikod pa siya sa akin at halos tumalon na sa kinatatayuan niya. Nakakatawa lang siyang panoorin dahil at na nakikita ko sa kanya ngayon. Ngayon ko lang nakita. Ngayon ko lang nasaksihan. Kung ako man ang magiging dahilan ng pagbabago niya at may babalik niyang dating siya, bakit hindi ko gagawin? Hindi naman siya mahirap mahalin. Thank you, Samantha. Thank you. You made me happy. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa nang yakapin niya ako habang sinasabi ang mga salitang iyon. Kumalas naman siya sa akin at hindi na makatingin sa akin. Sorry, nadala lang. Nahihiya niyang sabi. Napakamat pa siya sa batok niya. Natawa naman ako. Ang cute niya. Promise. Hinawakan ko siya sa braso at niyakap na siyang ikinagitla niya dahil naramdaman ko yun sa katawan niya. It's okay. You can hug me if you want. Kung sa ganitong paraan kita mapapasaya. Pwede ko bang makita araw-araw ang ngiting yan?
Kumalas ako sa pagkakayakap ko at tinignan siya ng diretso sa mga mata niya. Tumango naman siya at kumiti. Kita ko ang pag-stop ng mga mata niya doon. So, tayo na? Natawa man ako sa kanya. Para siyang batang humihingi tapos binigyan. Oo nga, tayo na. Sagot ko. Ngiti-ngiti niya akong tinignan. Ang ganda ng mga mata niya kapag umingiti siya. Natigilan na lang ang pagtitigan namin sa isa't isa na makarinig kami ng katok sa pintuan. Pinuntahan ko naman na yon at binuksan. Nakita ko naman si Sir Logan. Hey! Saan niya? Pumasok naman siya sa loob at nilibot ang paningin sa kabuuan ng office ni Sir. Bakit nga pala ang gulo ng office niya? Tapos na ba kayo mag-usap? Tinanguan naman siya ni Sir Kiefer sa tanong niya. Samantha, pwede mo pa muna kaming iwan? Si Sir Logan. Okay. Saka ako lumabas ng office ni Sir. Pumunta na lang ako ng cafeteria dahil wala naman akong pupuntang iba habang uusap sila sa loob. Nakapagtataka naman na pinalabas ako ni Sir Logan. Dati kasi kapag nag-uusap sila kahit na seryoso yon, hindi niya ako pinalalabas. Baka mas mahalaga ngayon na hindi ko dapat malaman. Hindi naman kasi sa lahat ng bagay pwede mong pakinggan, Samantha. Hoy, Samantha! Napalingon ako sa nagtawag sa akin noon. May pag-uusapan tayo. Hinila naman ako ni Bakla kasunod ni Danica at Leticia. Ano ba yun? Kailangan ba talaga hilain ako? Di naman ako tatakas eh. Pero hindi yun pinansin ni Bakla. Patuloy na niya akong hinawakan sa braso. Binitiwan niya lang ako na makaupo na kami. Kailan pa? Bungad niyang tanong. Kinunatan ko naman sa noo. Magtatanong kasi hindi naman kumpleto. Ang alin? Huwag kang magmamaang-maangan ha? Kailan pa kayo may relasyon ni Sir Kiefer? Wala. Anong wala? Kami ba pinagluloko mo, Samantha Vergara? Hindi rin makulit ang isang tono. Hindi ko kayo niloloko. Abay malay ko. Kung nagulat ka sa sinabi ni Sir kanina, ako rin nagulat. Sabi ko sa inyo eh. Iba yung pakikitungo sa ni Sir. Hindi lang tayo sigurado kasi hindi pa naman natin siya nakikita magkagusto. Sabat na rin ni Danica. Tiningnan ko sa Leticia nakatungo lang. May problema ka ba sa akin, Leticia? Hindi ko na napigilang tanong sa kanya. Ay nako bakla, wag mo nang pansinin. Intindihin mo na lang. Tinakot kami ng Claudiang yun. Kapag nakita niyo kaming nilalapitan na pinapansin ka, isang sabi lang daw niya kay Ma'am Corazon, tanggal kami sa trabaho. Abay, iba na ngayon. May Kiefer na si Samantha na tagapagtanggol niya. Tawang-tawang sabi ni Aldrin. Pasensya ka na, Samantha. Natakot ako eh. Okay lang, Leticia. Naiintindihan ko. Pasensya na ha kung pati kayo nadadamay dahil sa akin. Pero teka, maiba ako. Anong ibig sabihin ni Ma'am Corazon kanina na si Claudia lang? Kuryosong tanong ni Danica. Yun ba? Siya kasi ang future fiancé pa lang ni Sir Kiefer. What? Future fiancé pa lang pero kung umasta kala mo fiancé na niya. Bakit naman daw future pa lang? Tanong ni Danica. Hindi pa sila engaged. Oo nga naman, Danica. Di ka rin kasi nag-iisip eh. Future pa nga lang kasi hindi pa engaged. Bara naman sa kanya ni Aldrin. Hoy Leticia, ang tahimik mo naman dyan. Mapanis ang naway mo. Sambit ko. Nahiya kasi ako sa'yo eh. Hindi kita pinansin kanina. Ano ka ba? Sabi ko okay nga lang eh. Ay teka, baklang Samantha. Ano na pag-usapan ni Sir Kiefer kanina nung lumabas kayo ng conference room? Kahit kailan, puro tanong. Kailangan pa bang sabihin yon? Baka naman isipin nila pinagyayabang ko. Ano naman ang pinagyayabang mo doon? Tsaka hindi naman ikaw ang una nagkagusto sa kanya eh. Wala naman. Anong wala na naman? Sige na, sabihin mo na. Para pang kinikilig na sabi ni Bakla. Wala kami na pag-usapan masyado. Pareho kaming tahimik kanina na parang hindi alam ang sasabihin sa isa't isa. Pagsasinungaling ko. Mamaya masabi ko pa sa kanila na kami na ni Sir hindi pala handa si Sir Kiefer. Napapangiti na lang ako kapag naiisip kong kami nga na ni Sir. Grabe. Sus, wala raw. Pero yung ngiti niya abot hanggang tenga. Nabalik naman ako sa realidad ang sabihin niyo ni Bakla. Para kang tanga, Samantha. Pero kinikilig ako sa inyo. Kinikilig na sabi ni Danica. Makikita na natin kung paano magmahal ang isang Kiefer Bentacourt. Singit na rin ni Leticia. Iniisip ko pa lang pero kinikilig na ako. Umayos ka nga, Samantha. Baka mamaya masobrahan ka, ikaw masaktan sa huli. Kiefer's POV. Paglabas ni Samantha sa office, umupo na ako sa sofa. Sumunod naman si Logan. Anong kailangan mo? Tanong ko sa kanya. Naalala ko lahat ng sinabi niya sa akin kanina. Ano nangyari dito sa office mo? Ang gulo-gulo. Nagwala ka ba? Nangaasar niyang sabi. Sinong hindi maiinis sa mga pinagsasabi mo sa akin kanina? Inis kong sabi sa kanya. Seriously? Tatawa-tawa pa niyang sabi. Seryoso ko, Logan.
Tumikim naman siya at umayos ng upo, saka seryosong tumingin sa akin. Seryoso rin akong aagawin ko sa isa Samantha. Napaigti naman ang pangako. She is mine, so back off. Inis kong sabi sa kanya. Maganda na nga ang mood, sinisira mo pa. Paano naging sayo hindi ba kayo? You can ask her. She is my girlfriend now. What? How? Kunot noon niyang tanong. Hindi ko nasasabihin sa'yo. Logan's POV. Napakuyom ang kamao ko sa sinabi niya pero itinago ko iyon. Seryoso, Kiefer? Naniwala ka talaga sa sinabi ko sa'yo kanina? Kita ko naman ang pagkalito sa mukha niya. Nagbago ka nga. Kung dati halos hindi ko mabasa kung ano talagang nararamdaman mo pero ngayon, mabilis na lang. Dahil kay Samantha, alam ko naman yun. What do you mean? Joke lang yun. Pero kung di mo yung ginawa kay Samantha kanina, baka nga ginawa ko. Sumandal ako sa may sofa at napadi-4. Damn you, Logan. Naniwala ako. Talaga? Kapag hindi ko ba yun sinabi kanina, sasabihin mo pa rin ba yung nararamdaman mo para kay Samantha? Hindi naman siya nakapagsalita kaagad sa akin. Para kang tanga, Logan. Masyado ka mapagpanggap. Hinintay ko pa ang sagot niya. Hindi ko rin alam. Salamat na rin dahil ginawa mo yon. Heist, hindi ka talaga maintindihan, pinsan. Saka ka lang kikilos kapag may magtatangka ng agawin sa sayo? My God, I can't believe you. Well, thanks. Ngumiti naman ako. So paano ba yan? Mauna na ako. Linisin mong office mo, gago. Tumayo na ako, tumayo na rin siya. Dumiretso akong pintuan sa kanilingon si Kiefer na nakatayo pa rin. Good luck. Sa wakas may girlfriend ka na. Congrats. Kilindatan ko pa siya bago tuloy ang lumabas ng office niya. Tinanggal ko naman ang kanina kong patawa-tawa. Ulol sinong loko mo, Logan. Nasasaktan ka, tanga. Pero okay lang dahil kailangan ko talaga magparaya. Dalayo ko namang isipin niyang lahat na lang na nagugustuhan niya, nagugustuhan ka rin. Which is totoo naman. Una si Natasha, tapos ngayon naman si Samantha. Nagkaroon man ako ng mga babae pero walang relasyon, walang label, puro fling lang. Tuluyan na ako lumabas ng building niya at pinatakbo ng mabilis ang kotse ko. Mawawala rin ang nararamdaman ko sa kanya. Maghintay ka lang. Babatiin ko kayong dalawa na walang bahid na nasasaktan. Titingnan ko kayo na matagal nang wala na ako nararamdaman. Katangahan ko lang dahil iniyaan kong sarili kong lalong mahulog sa kanya. Mahal ko ang pinsan ko kaya kung kailangan ko magparaya para sa ikasasaya niya gagawin ko. Kiefer's POV. Pagkalabas ni Logan sa office ko, hindi pa rin ako nakakilos. Nagtataka lang ako sa kinikilos niya. Hindi ako marunong bumasa ng reaksyon ng mukha, pero parang tumatawa siya ng peke. Hindi ko na lang pinansin yun dahil alam kong okay lang siya. Nag-dial lang ako ng number para sa mga cleaners. Ipaayos kong opisina kung napakakalat. Kahit kailan talaga, Logan. Magbibiro ka pero parang totoo. Hinintay ko na lang sa Samantha sa office ko dahil ayokong iwan ang opisina ko na may tao. Matyaga pa ako naghintay sa kanya at maya-maya pa may kumatok sa office ko. Sino naman kaya to? Kung si Samantha kasi yan, hindi yan naman kailangan kumatok dahil may access siya. Binuksan naman yun ng cleaners at niluwa si Samantha. Nasaan ang ID niya? Where is your ID? Takang tanong ko sa kanya. Pasensya ka na sir, naiwan ko. Saan niya? Tinanguan ko na lang siya at kinumpas ang aking kamay na maupo siya. Tinignan ko naman ang mga cleaners at nagwawalis na lang ng sahig. Sige na, tama na yan. Salamat. Dinaspa na naman nila yung kakaunting alikabok sa kalamabas ng office ko. Tinignan ko naman si Samantha at nagulat ako na makita ko nakatingin din siya sa akin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Damn, ano nangyayari sa akin? Maraming beses siya nakatingin sa akin at bakit parang bago pa rin sa iyo yan? Naupo naman ako sa sofa kung saan magkaharap kaming dalawa. Ano nangyari dito? Tinignan pa niya ang office ko. Malinis naman na Bakit ang gulo-gulo kanina? May nangyari ba sa'yo? Takang tanong pa rin niya sa akin. Bakit ganyan ka? Bakit napapanatili mong kalmado ka lang sa pagsasalita? Pero sa akin parang nasasabog ang dibdib ko sa kaba. Wala naman. Nahihiya akong sabi. Umayos ka nga, Kiefer. Para kang asong nabahag ng buntot. Sigurado ka? Ayos ka lang? Tinanguan ko na lang siya. Bakit parang naiilang ako? You are so stupid, Kiefer. Okay, sabi mo Pwede bang umuwi na muna ako? Bukas na lang po ako papasok, sir. Napatingin naman ako sa kanya at napanguso nang tawagin niya akong sir. You are so cute. Nag-pouty lips ka? Tanong niya sa akin habang parang kumikinang ang mga mata niya sa tanong niya. Hindi no, namamalik mata ka lang. Siya naman ngayon na napanguso. Don't do that or else I will kiss you. Ay, ganon? So, ano po, sir?
Don't call me sir kung tayong dalawa lang. Natigil naman siya sa sinabi ko at parang namamangha pa nakatingin sa akin. Kahit sa pangalan ko na lang, Lalo na kapag tayong dalawa lang. Okay, Kiefer? Ramdam ko yung mabilis sa pagbugso ng dibdib ko nang sabihin niya iyon. Kiefer na lang itatawag ko sa'yo. Parang nahihiya niyang sabi. It is so good to hear. Sure. Samantha's POV. Halata akong pagkailang sa akin ni sir. Kahit naman ako naiilang pa sa kanya pero hindi ko lang pinapahalata. Ano na lang pala mangyayari sa aming dalawa kung pareho kaming naiilang sa isa't isa? Hinayaan na lang na ganun? Inihatid niya ako sa bahay. Huwag ka munang bababa. Sinundan ko naman siya ng tingin na mababa na siya at umikot papunta sa pintuan nang kinauupuan ko at binuksan niya iyon. Thank you po sir. Nahihiya kong sabi sa kanya. Sabing wag nang sir eh. Ay, sorry Kiefer. Hatid na kita sa loob. Tinanguan ko na lang siya. Nihatid niya lang naman ako sa pintuan ko. Hinarap ko siya. Salamat. Hinitian niya lang ako saka unti-unting lumapit sa akin. Napapikit na lang ako nang malapit na siya. Naramdam ko naman ang pagdampi ng labi niya sa noo ko. Thank you for everything. Napamulat naman ako nang lumayo na siya ng kaunti. Mauna na ako. Ingat ka. Ngumiti lang siya saka kumaway sa akin. Sinundan ko na lang siya ng tingin hanggang sa makalis ng kotse niya. Pumasok naman ako sa loob ng bahay ko at nagpahinga na lang sa kama ko. OMG? Bakit kinikilig ako? Nagpagulong-gulong ako sa kama ko hanggang sa magsawa ako. Naiahampas ko pang unan ko saka ako'y tatakip sa mukha ko. Nababaliw na yata ako. Kiefer's POV. Are you insane, Kiefer? Alam mo kung anong kaya kong gawin. Sigaw sa akin ng mom ko, papasok pa lang ng bahay. Hindi ko siya pinansin at dumiretso kong salamin. Saka umupo at sinandalang ulo sa sofa. I am tired, mom. Please. Malumanay kong sabi sa kanya. Ayokong sirain ang mood ko. No, hindi ako titigil hanggat di mo iniiwan ang babaeng yon. Hindi mo alam ang kaya kong gawin, Kiefer. Umayos ako ng upo at tinignan si mommy na nanlilisi kamatang nakatingin sa akin. Walang masama kay Samantha. Mabait siyang tao. Bakit di niyo subukang pakisamahan para malaman ninyo? Mom, please. Please? Nagmamakaawa ko ng sabi subalit talagang sarado ang isip at puso niya. No. I said no, Kiefer. Itutuloy natin ang engagement niyo ni Claudia at kung kailangan, as soon as possible gagawin ko. Mariin na lang ako napapikit sa kanya. Hindi na ako sumagot dahil pagkatapos ng sabihin iyon, umalis na siya at padabog na sinara ang pintuan. Ayoko makipagtalo sa kanya ngayon. Hindi ko alam kung bakit naging ganyan siya. Bakit kailangan pa niya ng kapangyarihan? Makapangyarihan na siyang tao pero bakit hindi pa rin sapat sa kanya yon? Hindi ko alam kung saan nagmana si mommy. Mabait si lolo. Hindi ko na rin nakilala si lola dahil maaga siyang namatay. Pero base sa kinakwento sa akin ni lolo kung gaano siya kabait ngayon, ay dahil yun kay lola. Ibig sabihin mabait si lola pero bakit naging ganun si mommy? Kita ko namang hindi nagkulang si lolo sa kanya. Pero bakit ganun pa rin siya? Hindi ko siya maintindihan. Samantha's POV. Hindi maalis sa labi ko ang ngiti. Ewan ko ba? Naging mabait naman sa akin dati si Sir Kiefer pero bakit parang bago pa rin sa akin ang kabaitang pinapakita niya? Ano nga bang nakita sa akin ni Kiefer at nagustuhan niya ako? Humiga ako sa kama ko at bumuntong hininga. Kailan pa? Kailan pa siya nagagusto sa akin? Ipinikit ko na lamang aking mga mata, saka hiniyaang maglayag ang isip ko hanggang sa hindi ko na namalayan. Nakatulog na pala ako. Kinabukasan, naggayak na ako at maagang pumasok. It's good to be back. Nakangiti ako habang naglalakad. Wala akong pake sa mga tumitingin sa akin. Sa masaya ako nakabalik na ako eh. Samantha, oh my God, welcome back! Salubong nilang tatlo sa akin. Grabe, ang ganda ng umaga natin ngayon na. Pang-aasar pa nila sa akin. Bawal bang maging masaya dahil nakabalik na ako? Nakanguso kong tanong. Hindi naman. Syempre masaya rin kami. Iba lang kasi talaga yung ngiti mo ngayon eh. Ay! Tinusok-tusok pa ni bakla yung tagiliran ko. Tumigil ka nga. May kiliti ako dyan, gaga ka. Iba talaga ang inspired. Lord, give me one too, please. Anas ni bakla. Sam. Sabay-sabay kaming napalingon sa nagsalita nun. Ay, kailan ka pa naging Sam? Dirig kong sabi ni bakla. Good morning, sir. Sabay-sabay namin bati sa kanya. Good morning, everyone. Nakangiti niyang sabi. Ganyan ba naman na makikita mo sa umaga kung hindi ka ba naman ganahan? Pwede ko na bang kunin ang sekretary ko? Nakangiti pa rin niyang sabi. Kakainis naman eh. Lahat na namang nakakakita sa aming mga empleyado, nakatingin sa amin, lalo na kay Sir Kiefer habang parang kinikilig pa ang karamihan sa kanila. Napanguso naman ako.
Nakakainis. Ako lang dapat. Nakakakita ng ngiting yan eh. Char! Ay, pwedeng-pwede, sir. Kinikilig pang sabi ni bakla. Thank you. Hinila na ako ni sir paalis sa kanila. Grabe, ang gwapo-gwapo ni sir. Tinig kong bulong. Dati pa, no? Alam ko, pero maigugwapa pa pala siya kapag umingiti. Hihimatay na yata ako. Oh my heart! Siguro sa ngayon, hindi na maipinta yung mukha ko. Ang dami kong karibal. Sa kahoy, boyfriend ko na to kaya distansya naman. Mga salitang gusto kong isigaw sa kanila pero nahihiya ako. Are you okay? Oo naman. Okay lang ako. Hindi ako makatingin sa mga mata niya. Ewan ko pero gustong gusto ko yung ngiti niya. Kaso sobra naman ni ate yung pagngiti-ngiti niya ngayong araw. You're not okay, right? Ayaw mo bang nakikita nila ang ngiti ko? Gusto mo, ikaw lang? Ha? Hindi Wala lang ako sa mood. Sigurado ka? Pero bakit nung makita kita kanina kasama si ni Aldrin, okay ka pa? Nagsaselos ka ba sa kanila? Hoy, hindi no. Ang assuming mo naman, nakakainis ka. Inunahan ko na siya sa paglalakad pero hinahabol niya ako. Don't worry, baby. Napapakilig ko man sila, ikaw lang naman ang magpapakilig sa akin. Halos tumalo ng puso ko dahil sa sinabi niya. Nakakaasar naman to eh. Kinikilig ka no? Ano, okay na? Ngumingiti ka na eh. Nakakaasar ka? Nakakaasar ka naman eh. Buwisit na to, kinikilig ako. Pinipigilan kong hindi kiligin kaya kagatlabi ako habang naglalakad kami. Huminto na lang kaming dalawa nang bumukas ng elevator dahil may mga empleyado na siya doon. Good morning, sir. Bati nilang lahat. Good morning. Ngayon sumeryoso naman siya. Hindi na lang ako mimik at tahimik kaming lahat. Hinila na ako ni Sir Kiefer at nauna na kaming lumabas ng elevator. Sila na ba? Siguro. Mga bulungan na naman lamang nila. Hindi ko narinig yung iba dahil dire-diretso na ako nila ni Sir at pumasok na ng office niya. It's good to be back. Grabe na miss ko yung table ko. Habang hinahaplos-haplos pa ang bawat parte nito. How about me? Did you miss me? Nakanguso niyang sabi. Cutie! Sarap pisilin ng pisngi. Kakamot-kamot ko pang sabi. Kidding. Nakangiti niyang sabi. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Kala ko talaga seryoso siya. Nagsimula naman na kami magtrabaho pero syempre, sa oras ng trabaho namin alam namin yung relasyon namin sa isa't isa. Boss ko siya at empleyado niya lang ako. Saka namin iisipin yung relasyon namin kapag break time at lunch time or labas na ng trabaho. Ayaw ko rin naman kasing isipin ibang empleyado na masyado naman akong special para kay sir. Siyempre, ginagalang ko pa rin naman siya hindi porket may special relationship kami ay hindi ko nagagalangin siya as boss ko. Uutusan niya ako katulad ng dati. Kung anong tono kung paano niya ako utusan ngayon, gaya pa rin ng dati. Sabi ko nga kanina, kung oras ng trabaho, oras ng trabaho. Give this to Mrs. Cantos at siya nang bahala dyan. Abot niya sa akin ng mga papeles. Kung paano niya ako tingnan dati, ganun pa rin. Yun kasi yung napapansin ko sa kanya ngayon. Lumabas na ako ng office at dumiretso na sa marketing department. Hindi ko pa rin maiwasang hindi mapayo ko minsan kapag naririnig ko ang bulungan nila. Hindi man pangit, hindi man maganda. Dahil kadalasan puro tanong ng nakakailang pa rin dahil kaming dalawa ni sir ang pinagbubulungan. Napapanguso na lang ako dahil iniisip ko pa lang na naiisip lang special ako kay sir. Nakakailang na kahit pantay pa rin naman ang tingin niya sa aming lahat. Mrs. Cantos, ito na po yung mga papel. Abot ko sa kanya na makarating na ako. Okay, thank you Samantha. Ngiti niyang sabi. Patalikod na ako na mapansin na mata ko ang peso ni Claudia at nanlilisik siya nakatingin sa akin. Alam ko namang galit ka dahil future fiancé mo siya. Napabuntong hininga na lang ako. Anong klaseng gulo ba ang pinasok ko at pumayag ako sa gusto ni sir? Alam ko na nga naka-arrange marriage na siya pero pinatulan ko pa. Ito na lang ang gawin mo Samantha. Kapag umabot ng isang buwan at sinabi ni Kiefer na okay na siya, nakalimutan niya yung nararamdaman niya para sa'yo, wag na wag kang mahuhulog. Nahuhulog ka man ngayon pero wag yung hulog na hulog. Dahil sa huli, oras na nahulog ka walang sasalo sa'yo. Masasaktan ka sa sarili mong gawa. Kamusta ang buhay mga agaw? Napabalik ako sa realidad na magsalita si Claudia. Hindi ko pala namalayang nakatitig na ako sa kanya. Halos lahat ng empleyado dito ay sa amin nakatingin at halata mo sa mukha nilang kuryosidad. Wala akong inaagaw sa iyo, Claudia. Malumani kong saad. Nakipagtitigan ako sa kanya at halatang bakas na sa mukha niyang inis at galit. Talaga? Anong ginawa mo kay Kiefer? Hindi ba't pang-aagaw yon? Future fiancé ko siya at engagement na lang ako lang sa aming dalawa. Pero anong ginawa mo? Umeksena ka pa? Inilibot ko ang paningin ko dahil nahihiya na ako. Ayokong gumawa ng gulo.
Ikaw naman na nagsabing future fiancé pa lang, di ba? Ibig sabihin wala pa kayong relasyon dalawa kaya wala ka pang karapatan para angkinin siya. Ha? Hindi makapaniwala niyang saad. Kaya inagaw mo. Hindi mo ba ako naintindihan? Wala akong inaagaw sa'yo. Dahil future, paulit-ulit ang sinasabi mo. Paulit-ulit din kitang sasagutin. Wala pa kayong relasyon. At ikaw, anong tawag sa'yo? May relasyon kayo? Hell no. Kung yun ang iniisip mo eh. Sige na, mauna na ako. May trabaho pa ako. Aalis na sana ako nang marinig kong hindi kalakasang hampas niya sa cubicle niya. Nang lingunin ko siya'y nakatayo at nakatingin sa akin. At anong trabaho mo? Ang landiin siya? Napairap na lang ako sa sinabi niya. Hindi ako ikaw, Claudia. Sino ba sa ating dalawang inakit sa Sir Kiefer gamit ang katawan? Hindi ba't ikaw? What? Mahina ngunit may inis niyang tanong. Tagalog na nga lang, hindi pa ako naintindihan. Bakit? Natatakot ka bang kapag ako ang nangakit sa kanya ay makukuha ko agad siya? Pangaasar ko. Di naman siya nakapagsalita agad at naiwang nakanga sa ere ang bibig. Masyado kang takot sa sarili mong multo. Don't worry. Hindi ko naman sa akitin dahil wala pa lang akong ginagawa. Naaakit ko na siya. Saka ko siyang nitian. Nagulat naman ako na magsigawan ng mga nasa department. Woo! Go girl! Samantha na yan eh. Ganda mo. Doon ka na daig. Ang lupit mo, Samantha. Nice! Nice! Buisit ka talaga kahit kailan. Inis niyang sabi sa kapatabog ng umalis. Pinanood ko na lang siyang lumabas ng department nila. Iba ka, girl. Akalain mo yun? Sagutan pa lang talo na siya. Ayan, hahamon-hamon kasi, hindi naman pala kaya. Pasensya na kayo, mauna na ako. Lumabas na ako dahil nakakahiya na pero hindi may tago sa mukha kong ngiti. Kailan pa to nagtanong ko na tagalan o mabilis ako? Bakit ang tagal mo? Wala lang po, sir. May nangyari ba? Wala po, okay lang po ako. Habang natatawa pang sabi. Kasi sumagi na naman sa isip ko yung sagutan namin ni Claudia. Pikon? Okay. Tanging sagot niya saka nagpatuloy sa ginagawa. Nang mag-lunch break na nauna na akong lumabas. Hindi ko na siya inabala pa dahil tutok na tutok siya sa ginagawa niya habang kulot na kulot ang noo. Nakarating naman ako ng cafeteria na nandun na yung tatlo. Grabe ka, girl. May paganon ka pa, ha? Nangaasar pang salubong sa akin ni bakla. Eh, wala naman pala sa si Claudia eh. Tatawa-tawang sambit ni Leticia. Parang nalito ko dun sa takot niya, sa sarili niyang multo. What does it mean? Nagtatakang tanong ni Danica. Ibig sabihin nun, ginagawa niya kasing akitin si Sir. Kaya natatakot siyang gawin ko rin kay Sir yung ginagawa niya. Tinignan ko naman si Danica ang nalilito pa rin. Sige, ganito na lang. Halimbawa, ikaw at ang jowa mo. Kunwari may ginagawang ibang jowa mo, halimbawa, babae. Pinagdududahan kanyang may lalaki kasi siya mismo ng bababae. Ibig sabihin nun, takot siya sa sarili niyang ginagawa. Pag-i-explain ko sa kanya. Mahaba pa niyang sambit na parang naintindihan na niyang sinasabi ko. Ganun pala yun. Takot sa sariling multo. Nabamangha pa niyang sabi. Slow ka, girl? Singit ni bakla na naka-order na pala. Hindi naman. Ngayon ko lang kasi narinig. Wika ni Danica. Sam! Napatingin ako sa entrance dahil doon. Ako nakaharap na makita ko sa Sir Kiefer na nakakunot pa rin ang noo. Bakit mo ako iniwan? Tanong niya na makalapit na siya. Narinig ko pa ang bungis niya sa itong tatlo. Kasi sir, tutok na tutok kayo sa ginagawa niyo kaya hindi ko na kayo inabala. Samantala naman, dati tinatawag mo pa ako. Parang nagtatampong tinig niya. Napatingin pa ako na parang kinikilig yung nasa gilid namin. Umiwas naman sila ng tingin sa akin. Umupo ka nga sir at kumain na tayo. Habang tinatapik pang upuan sa tabi ko. Sumunod naman siya nakasimangot pa rin. Para siyang bata, hindi ako sanay. Ako na o-order. Sabi ni bakla at tumayo na. Tinignan ko si sir na nakatingin sa kawalan. Problema ba nito? Iniwan lang yung nagkakaganyan na. Sorry na. Mahina akong sabi sapat lang para marinig niya. Hindi niya naman ako inimikan hanggang sa kumain kami. Nilingon-lingon ko siya pero nakatutok lang ang tingin niya sa pagkain na parang gigil na gigil sa paghihiwa ng karne sa pinggan niya. Seriously? Nagagalit siya sa akin dahil iniwan ko siya doon? Samantalang dati okay lang naman sa kanya. Dati yun dahil wala pa kayong relasyon, tungak. Sambit ng utak ko. Oo nga no, pero ang lit naman ang dahilan niya. Huwag niyang sabihin na sa malit na bagay na yun pag-aawayan pa namin. Natapos na kaming kumain pero hindi pa rin niya ako kinikibo. Galit ka ba sa akin? Hindi ko mapigilang tanong sa kanya saka ako humarap. Ha? Parang nagugulat pa rin ang tanong.
Ang sabi ko, galit ka ba sa akin dahil iniwan kita doon at di inayang kumain? Nakatitig lang siya sa akin at hindi ako sinagot. Ramdam ko na rin ang mga tingin ng ibang empleyado sa pwesto namin. Seriously? Don't worry. Iniwan man kita ngayon, hindi naman kita iiwan kahit kailan. Ngayong official ng relasyon ni Samantha at Kiefer, anong gagawin ni Claudia para mapaghiwalay sila? Sa loob ng isang buwan matapos kayang relasyon na pagkasundan ni Kiefer o sa huli si Samantha ang mahuhulog ng lubusan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.